So sa hapon po ito, tatalakayin po natin ang pamagat na Victor's Crown. From the book of 2 Timothy chapter 2, verse 3, 4, and 5. Ang sabi po ng verse 3, endure hardship as like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Verse 5, similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rule. Victor's crown. Kamakailan lang po ang ating pong kababayan si Heidelin ay nakakuha po siya ng ginto at ang kanyang gantimpala ay ang condominium, house and lot sa Tagaytay at 35 million pesos. So, napakalaki, no? Pero bago po dumating si Heidelin sa ganung uri ng tagumpay, ay meron pong mga training na kanya pong ginagawa sa buhay. Ang lahat ng mga taong matatagumpay ay meron po kanya-kanyang istorya ng pagbagsak, ng pagbangon, ng kahirapan, ng mga struggle sa buhay bago po nila narating ang isang tagumpay. Kaya nga po sa talatang ating pong binasa ay makikita po natin dito ang tatlong rules, principles in life na pwede po natin may apply para po tayo ay maging matagumpay sa buhay. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo sa talatang ating binasa ay yung magpakasakit ka katulad ng isang kawal ni Kristo. Sinasabi po ni Apostol Pablo na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi puro sarap. Nandiyan ang biyaya, ang pagkapala, pag-iingat, presensya ng Diyos, samahan tayo sa lahat ng mga ups and downs ng buhay ng paglilingkod. Sa salitang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ibig sabihin, endure hardship, ibig sabihin, tiisin mo ang lahat ng kahirapan bilang lingkod ng Panginoon. Meron po siyang dalawang bagay na binanggit dito na ilustrasyon, halimbawa, ay ang katulad ng sundalo at katulad ng isang manlalaro. Una, verse 4, it says, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. Ano po ang dahilan, layunin? Bakit sinabi po niya ito? Kung ikaw ay manggagawa ng Panginoon, nakafocus ka lang doon sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Wala kang involvement sa ibang mga bagay. Ang sundalo, wala sa involvement sa anumang civilian affairs. Ang gusto ng sundalo ay mabigyan ng kapurihan, kaluguran ang kanyang superior o kanyang commanding officer. Pangalawang halimbawang binanggit po niya, ang manlalaro, hindi siya makatatanggap ng anumang gantimpala, hindi siya magiging matagumpay unless he competes according to the rules. Victor's crown. Nais ko magbigay sa inyo ang tatlong punto ng mga prinsipyo at mga rules sa buhay upang maging matagumpay po tayo base sa talatang ating pong mga binasa. Una, endure hardship. Pangalawa, don't get involved to other affairs. Affairs ng mga mundo, ng mga bagay na walang kinalaman sa ginagagalawan mo. Pangatlo po, ang tinatawag natin compete according to the rules. Ang buhay po kasi natin parang pagkikibaka yan eh. So may mga rules sa buhay na dapat mong sundin upang maging matagumpay po tayo. Ano po yung tatlong bagay pong yan? Endure hardship. Tiisin mo ang mga nangyayari sa buhay mo. Don't get involved to other affairs o kung walang kinalaman sa ginagagalawan mo sa buhay, huwag kang mag-involve. Huwag kang makisama. At ang pangatlo ay compete according to the rules. Iisa-isahin po natin ang mga bagay pong ito ng aking binanggit na ating pong pag-aaralan. Ito pong tatlong ito, bagamat si Apostol Pablo ay tinukoy niya ito bilang pagpapakasakit bilang isang lingkod ng Diyos at tumutukoy ito sa larangan po ng pagmiministeryo sa kaharian ng Diyos, ay pwede po nating i-apply ang bagay pong ito sa ibang aspeto ng ating pong buhay. Pumili ka ng tatlong bagay na nais mong umunlad, ma-develop, o kailangan mong gawin. Ano po ang mga bagay pong ito? Una, it applies to spiritual life. It applies to our ministry. It applies to personal or physical na kalagayan po natin. And it applies to financial aspect ng buhay po natin. It applies to direction or journey ng ating pong buhay
At panghuli, it applies to our love life. Anim po yan na aking pong na-state o nasulat. You can state another things para po sa ating pong personal na buhay. Maaring sasabihin ng iba, pag-aaral, trabaho, profesyon, ano man pong mga bagay na yan. So yung pong tatlong bagay na endure hardship, do not get involved to any affairs, number 2, and number 3, compete according to the rules. Ito pong tatlong bagay pong ito ay maaari po siyang i-apply sa mga bagay pong ating kinagagalawan sa buhay. Hindi lang po sa ministeryo, hindi lang po sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kung nais mong maging matagumpay, kung nais mong maging umunlad sa buhay, you must endure hardship. Do not get involved to any affairs na walang kinalaman sa direksyon mo sa buhay, and compete according to the rule. Endure hardship. Proverbs chapter 14, verse 23. All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Lahat ng pagsisikap, lahat ng mga marubdob na trabaho, lahat ng mainam na trabaho brings profit ng pag-unlad kapag ikaw ay hard worker. Ikaw ay matyaga, masikap, at hindi lang po yun, we can state 2 or 3, yung hardworking and work smart. Yung hard worker ka, at the same time, matalino kang magtrabaho. Pag nagtatrabaho ka, matalino. Marami po kasing masipag pero kulang sa kaalaman. Marami po kasing masipag pero yung simpleng bagay ay nagiging mahirap, nagiging mabigat dahil sa kulang sa kaalaman. So, ang talino nanggagaling din po sa Panginoon. Pinapanalangin po natin yan. So, hard work, mainam na trabaho. Hindi po yung trabaho na konting hirap, konting pagod, konting discouragement, ay sumusuko ka at tumatras. Maraming pagkakataon sa buhay po natin na tayo ay nadidismaya, nadidiscourage, nahihirapan, parang sumusuko ka at parang umaatras ka. Ang mabuting balita, parang lang naman yon. Sound familiar? Gusto ko na huminto. Napapagod na ako, nahihirapan na ako. Pero ang mabuti, kapag ikaw ay nagpatuloy, ay meron pong biyaya at pagpapala po dyan. Mahirap po kasi lagi ang nagsisimula. Wala kang natatapos, wala kang nararating sapagkat konting hirap, konting pagtitiis, konting problema, umaayaw ka at umaatras ka. So ang taong ganon, wala po siyang mararating kapag walang pagtitiis at walang endurance sa anumang ginagawa niya sa buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, kahit po sa ministeryo, kahit po sa trabaho, kahit po sa negosyo, kung nais mo magkaroon ng maayos na kinabukasan, maayos na trabaho, maayos na propesyon, o maayos na negosyo, ngayon pa lang ay pagsikapan mo na mabuti ang pag-aaral. Ganun po sa financial aspect o direksyon sa buhay. Kapag ikaw ay pa-easy-easy sa buhay, easy-go-lucky, pasimple-simple ang buhay, at wala ka pang concern sa kinabukasan mo, wala kang pagtitiis, ayaw maghirap, ayaw magtiis sa buhay, wala kang mararating. John chapter 4, verse 38, I sent you to reap what you have not worked. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Sabi ni Jesus, sinusugo kita para anihin ang hindi mo pinagpaguran, ang hindi mo pinagtrabahuhan. Others have done the hard work, and, sabi niya, and you have reaped the benefits of their labor. Ikaw sinugo ng Panginoon, iba ang nagtrabaho, iba ang nagtanim, ikaw ang aani. Meron pong prinsipyong ganon. Ang pinaghirapan mo, aanihin ng pamilya mo. Ang pinagsisikapan mo ngayon, ang pinaghihirapan mo ngayon, ay hindi lang para sa iyo, hindi lang sa kapanahunan mo, kundi pati sa kapanahunan ng susunod na salinlahi mo. Kaya kung ikaw ay pinanganak na mahirap at mahirap ang kalagayan, pwede mong putulin yon to your generation. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pagsisikap, sa pamamagitan ng pagtsatsaga, sa pamamagitan ng pagiging masipag, pagiging masinop sa buhay. Meron po tayong kanya-kanyang pagkakataon ngayon habang malakas ka, habang may hininga ka, habang kumpleto ang paningin mo,
habang kumpleto ang pandinig mo, nakagalaw ka, nakakilos ka sa buhay, ay pagsikapan mo ng huwag sayangin ang mga panahon at oras na lumilipas sa iyo, bawat taon, bawat buwan. Baka balang araw magsisika, kung sa panahon sana noon ay nagsikap ako, hindi sana ganito ang kalagayan namin. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya ngayon, I challenge everyone na pagsikapan natin mabuhay ng maayos. Ang ating pananampalataya, pananalig sa Diyos, ang ating ministeryo, ang ating pag-aaral. Pasalamat po tayo kung meron tayong trabaho. We must appreciate anything we have, at i-maximize po natin ito para mag-gain tayo sa iba't ibang aspeto ng buhay po natin. So others have done hard work and you have reaped the benefits of their labor. If you love your family at kung mahal mo ang iyong kinabukasan, balang araw magkakapamilya ka, ikaw na binata, ikaw na dalaga, alang-alang sa magiging anak mo, pagsikapan mo na ang buhay mo ngayon. At ang lahat ng bagay na pwede makasira sa buhay mo, lahat ng tao na pwede makasira sa iyo, ginagawa mo na hindi makabubuti sa iyo, simulan mo nang tanggalin isa-isa hanggang tayo po ay umunlad sa buhay. Dahil ang pinagsikapan mo, hindi lang po ikaw makikinabang, kundi ang pamilya mo makikinabang, magiging anak mo makikinabang, ang mga anak mo makikinabang. Pwede yung putulin itong poverty, kahirapan sa buhay mo sa pamamagitan ng pagsisimula mo ngayon. Proverbs chapter 12 verse 27, hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Napakalino sabi ng Bible, hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ano po ang masikap? Hindi lang po siya masipag, no? Marami pong taong masipag pero hindi masikap. Pag masikap ka, intentional yun. Nag-strive ka na kunin, abutin ang isang bagay. Gusto mo mapunta agad sa'yo. Hindi lang po basta sipag po yung masikap. May dahilan, may direksyon ang kanyang sikap. Di ba kung lahat ng masipag ay masikap, sana maayos ang buhay. Lahat ng masipag. Pero maraming masipag na hindi naman po maayos ang buhay. Kasi yung masikap, pinagsisikapan po niya na abutin at gawin ang isang bagay na kanyang hinahangad. Pero yung taong tamad, hindi po magkakamit, hindi niya nakakamit ang kanyang mga hinahangad. Pero yung taong masikap ay laging may magandang hinaharap. Nagsisikap siya sa lahat ng bagay. Pwede kang masipag, pero dahil di ka naman nagsisikap ng maayos ang buhay, wala rin pong nararating. Masipag ka, nagsisikap ka na magkaroon ng isang bagay, yung resulta ng pinagpaguran mo, ng kasipagan mo, pinagsisikapan mo rin marating o makuha ang bagay na gusto mo. Amen. Hindi lang po basta sipag. Dapat meron pong direksyon at meron kang pinagsisikapang maabot. Nagsisikap kang marating, maabot, makamtan ang isang bagay. Alam mo ang taong ganon, wala siyang kapaguran. Kasi meron siyang pinagsisikapan, gustong marating at gustong maabot. Tingnan mo ang taong walang pagsisikap sa buhay, walang gustong maabot, walang gustong marating. Ano pong pinagagawa nila sa buhay? Meron trabaho o wala, okay lang. May pera o wala, okay lang. Pero hindi po pwede sa isang taong masikap. Gagawa at gagawa siya. Hahanap at hahanap siya ng paraan para makuha, makamit ang kanyang mga bagay na gusto sa buhay. Kasi masikap po siya. Victor's crown. Proverbs chapter 13 verse 4, the sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. Yung tamad, nag-craves lang siya, pero wala siyang nakakamit. Yung kanyang minimithi, hinahangad, ay hindi niya nakukuha, hindi siya nasa-satisfied. But the desires of the diligent are fully satisfied. Masarap po bang bumili ng mga bagay na gusto mong bilhin, kainin ang gusto mong kainin, puntahan ang gusto mong puntahan? Masarap po ba yon? O hanggang tingin ka na lang? Young people, kahit po sa edad ninyo, pwede na kayong maging maunlad sa buhay. Pwede kayong maging mayaman. At the age of 20, 22, 18, pwede kayong magkaroon ng sasakyan. Magsikap, mag-aral. Ayaw po nandiyan sa taong tamad. In-explore mo ang mga bagay-bagay. Lahat ng good, lahat ng pwede, mini-maintain, dinidevelop, ini-improve. Lahat ng mga bagay na hindi pwede, tinatapon, tinatanggal sa buhay. Lahat ng posibilidad na pwede makapagpaunlad sa iyo sa negosyo, strategies, lahat ng potential, lahat ng pwede, gawin. Lahat ng pwedeng improve, gawin. Lahat ng pwedeng develop, gawin. Lahat ng pwedeng itapon, tanggalin. Minsan ka lang mag-fail, bumagsak, ang hirap mag-repair. Ang hirap at tagal bumangon. Maaring yung pagbagsak mo, hindi lang po buwan ang iyong pag-ahon, kundi taon po ang binibilang bago ka makabawi.
Kaya nga po sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, na desisyon sa buhay ay pinagsisikapan po natin kung ano mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Kaya po maging mapagtiis po tayo. Hindi magtatagumpay sa alinman larangan ang taong walang tiyaga at pagsisikap sa buhay. Proverbs chapter 21 verse 25, kagutuman ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang igawa ang kanyang mga kamay. Pay now, play later. Ang taong tamad, batugan, play now, pay later. Ang taong masipag na may kinabukasan, pay now, play later. Ano po ibig sabihin niyan? Yung po taong masipag, binabayaran niya ngayon, binibili niya ngayon ang kanyang kinabukasan sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging masipag, pagiging masinop sa buhay. Inulit ko mga kapatid, yung taong may kinabukasan, binabayaran niya ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, ng pag-aaral, sa trabaho, pag-iimpok, para sa kanyang kinabukasan. Para maging maayos, maging maunlad ang kanyang buhay, kailangan niyang bayaran ang mga bagay na pwede niyang ikaunlad sa hinaharap. Pero yung taong walang pangarap, easy go lucky today, laro dito, simpleng buhay dito, papetik-petik dito, kaya sera-sera, whatever will be, mangyari na mangyari, bahala na system, bahala na bukas, play now, pay later. Ano po ang mangyayari sa hinaharap? Kahirapan eh. Kasi inuna mo yung sarap, saya. Pwede namang habang binabayaran mo yung nagsisikap ka, masaya ka naman, maunlad ka naman. Kasi ang sarap na mayroon pong laman pera sa bulsa mo. Ang sarap po yan na mayroon kang aasahang darating na pera. Ang sarap na mayroon pong aasahang darating kita. Victor's crown. Number 2, don't get involved to other affairs. Yung affair sa mundo, ng mga bagay-bagay. Ibig sabihin ni Apostol Pablo kay Timoteo, focus ka bilang lingkod ng Panginoon. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. Kung sundalo ka. Hindi ka nagiging paglaro sa mga civilian. Wala kang involvement to any civilian affairs. Kung ikaw ay manlalaro, sabi niya, hindi ka makakamit ng tagumpay if you do not compete according to the rules. So focus. Yan ang gustong iparating ni Apostol Pablo kay Timoteo, na maging focus. Kung ikaw ay engineer, magpaka-engineer ka. Kung ikaw ay doktor, magpaka-doktor ka. Kung ikaw ay negosyante, magpaka-negosyante ka. Ano ang mga bagay na kailangan mong gawin at gusto mong gawin? Ano po ba yung mga bagay na pinakakailangan mong gawin ngayon? Tingnan mo kalagayan mo sa buhay. Tingnan mo yung estado ng buhay mo ngayon. Tingnan mo yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. Pag makita mo ang kalagayan mo, mag-isip ka, ano ba ang kailangan kong gawin muna ngayon? Hindi muna yung gusto. Yung kailangan mo munang gawin, ito kalagayan mo eh. Ito ang sitwasyon mo eh. Anong kailangan mong gawin ngayon? Sabihin natin doable. Kapag ikaw ay nagplano, merong gusto mangyari sa buhay, dapat ang lahat na hakbangin mo ay doable. Ibig sabihin, hindi imposible. Dapat ay posibleng mangyari. Measurable po siya. Doable po siya. Kaya po kung anong gusto mong mangyari sa buhay at kailangan mong mangyari sa buhay, do not get involved to other affairs. Kung ikaw ay mapangarap na gusto marating, wag yung ginagawa mong ibang mga bagay. Engineer ka, pero umatid ka ng seminar ng paggawa ng pandesal. Piliin gawin lamang ang lahat ng may kinalaman sa mga gusto mong gawin sa buhay. Maglista kung ano ang mga bagay na kailangan mo ngayon at maglista ng mga gusto mong gawin sa buhay. Kailangan po yun, mga kapatid. Kailangan nating isulat ang mga plano at mga gustong gawin sa buhay. Mga idea, kailangan po natin yan. Kailangan po natin gawin. Kasama po sa pagsisikap po yan, yung paglilista, pagpaplano sa buhay. Kahit sa simple notebook, pag-uwi nyo sa bahay, sulat nyo, ano bang kailangan gawin ngayon? Paano ko ba matutulungan ng asawa ko? Paano ba matadagdagan ng kita namin? Ito kailangan kasi ngayon eh. Kailangan meron kaming additional income. Paano bang gagawin ngayon? Kailangan magkaroon ako ng negosyo. Paano ako magkakaroon ng negosyo? Kailangan meron akong puhunan. Paano ako magkakaroon ng puhunan? Nagagets yung mga kapatid? O sa amin pong isa po sa subject namin yan, yung
capital, raising funds. 4 po yan. Pwedeng pagmulan ng capital mo. Paano magkaroon capital? Sarili mo. Paano? Magtrabaho ka, mag-savings ka, magsikap ka. Pangalawa, family. Baka meron sa membro ng pamilya na meron palang nakatagong 100,000 na hindi niya ginagamit. Di ba? Pwedeng pahiram muna ng 99,000 mo. Itara mo naman yung 1,000 sa bangko mo. 99,000 kailangan. So, tapos lending. Good debt po ang tawag doon. Yung tamang utang. Pinag-aaralan din po yun. Kung mas malaki ang kita kasi doon sa interest, ay go. Okay yun. So, anong kailangan gawin? Paano ka makatulong? Kailangan may negosyo? Paano magka-negosyo? Kailangan may puhunan? Paano magkapuhunan? Kailangan sa sarili? Sa pamilya? Surplus? Or lending? Kapag mayroong potential at nakita mong pwedeng mangyari ang isang bagay, mangyayari po siya kahit hindi po naniniwala yung kapwa mo, iba mong kasama. Pero dahil nakita mo kung paano mangyayari, kaya nga doable eh. Nakita mo kung paano mangyayari po siya. Did you get my point, mga kapatid? Maglista kung anong mga bagay na kailangan mo ngayon at maglista kung anong mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Meron pong binanggit, dito po tayo magtatapos, kay Miles Monroe. 13 po ito. Pinili ko po yung mga 7 na kailangan po natin sa pang-araw-araw na buhay para po tayo makapag-focus doon sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Na wala ka involvement sa ibang mga bagay. Kung anong pangarap mo, lahat ng ginagawa mo, strength mo, resources mo, nakafocus lang po doon sa pangarap at gusto mong gawin. Mga kapatid, bago ko po ibigay, gusto kong sabihin, napaka-importante nito. Kaya napakadalang ng ating pag-unlad at pag-asenso sa buhay. Kasi wala tayong focus kung ano-ano mga ginagawa natin. At kung meron ka mang pangarap at gustong gawin, lahat mga bagay na ginagawa mo, hindi po related doon. Hindi related sa gusto mo mangyari. Wala siyang kinalaman. Kaya po, mabagal ang ating pong pag-unlad. Kaya dapat hindi ka nagbabago ng direksyon mo. Sabihin natin, maximize your potential. Yung ma-maximize mo ang potential. Ano ibig sabihin ng maximize your potential? Yung magawa mo lahat ng pwede mong magawa. Yung lahat ng kaya mo, lahat ng abilidad mo ay magawa mo. The first time I heard the word, kung alam mo lang, Pastor Orlan, kung sino ka at kung anong meron ka, hindi ka sana ganyan. Hindi sana ganyan ang buhay mo. Kung alam mo lang kung sino ka at kung anong kakayahan ang meron ka, kung anong talinong meron ka, kung anong lakas na meron ka, hindi sana ganyan ang buhay mo. Kung na-maximize mo yung potential mo, na-maximize mo yung oras mo, na-maximize mo yung kalakasan mo, ginawa mo, wala kang sinayang na oras, nagsikap ka, wala kang tinapong pera, wala kang tinapong oras. Are you listening? So we must maximize our potential. So isa po ang author po nito, si Dr. Miles Monroe. Setting priorities in life. If you want to become successful, you must set priorities for yourself in relation to your goal. Number 1, if you want to become successful, you must set priorities for yourself in relation to your goal. Pinasulat ko po sa inyo kanina kung ano yung mga kailangan yung gawin. Kung ano mga kailangan yung in-need yun eh. Ngayon, pag nakita mo sitwasyon mo sa buhay, kalagayan mo, isulat mo kung anong dapat mong gawin. So, kailangan makapag-set ka ng mga prioridad in relation to your goal. Yung goal mo, yung mga bagay na gusto mong gawin. So, i-priority mo yun. Ano ibig sabihin ng priority? Rank above others. Most important. First thing first. May mga bagay tayong kailangan i-give up ang mahalaga para sa mas mahalagang bagay. Nung ako po'y third year college po, third year na po ako, nag-skip ako ng isang SEM para makapag-create ako ng income na ganito. At para mangyari ko yun, kailangan kong isakripisyo ang isang SEM. Kaya po nawala po yung binanggit ko kanina umaga na scholarship ko sa isang party list. Give up ko ang isang SEM para lang mas mapaunlad ng maayos ang kabuhayan ko at negosyo. Kasi that time, mas kailangan ng pamilya ko, mas kailangan ko ang income at kita at kabuhayan. Did you get my point, mga kapatid? Mahalaga po ba ang pag-aaral? Pero yung panahon na yon, nag-skip ako ng isang SEM
Dahil mas priority ko ang magkapag-generate ng income that time. After 1 SEM, bumalik po ako ng pag-aaral. So, mag-set ka ng mga priorities in life. Amen? Pangalawa, understanding priority will help you accomplish your dream because priority is the key to effective decision making. Kapag naintindihan mo ang mga prioridad mo sa buhay, ano po ang prioridad mo sa buhay? Kung ano po ang mga kailangan gawin ngayon muna. Ano ang kailangan gawin? Ano mga bagay kailangan ihinto? Ulitin ko po, itigil, ihinto. Itigil, ihinto po ang bagay pong yun. Kasi meron kang mga priority para po tayo munlad sa buhay. Kapag naintindihan mo ang mga priority, will help you accomplish your dream. Because priority is the key to effective decision making. Madaling magsabi ng no. Madaling magsabi ng gawin ko to. Hindi ko gagawin ito. Pupuntahan ko to o hindi ko pupuntahan ito. Madaling magsabi nun kasi alam mo kung ano ang mga priority mo sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Number 3, yes and no are the most powerful words you will ever say. God wants you to be able to say them with precision. Yung salitang oo at hindi ay makapangyarihang salita na gusto ng Panginoon na pag sinabi natin oo at sinabi natin hindi, ang salitang oo hindi mo, tama po siya. Because yes and no will determine your destiny. Yung pagsabi mo ng oo, hiwalay na tayo. Sinabi mong oo, determine your destiny. Pag sinabi maghiwalay na tayo, hindi, it will determine your destiny. Mag-resign na tayo. Pag sinabi mong oo, it will determine your destiny. May epekto po yun sa kinabukasan mo. Lahat ng ginagawa po natin ngayon, mga kapatid, ay meron po siyang kinalaman sa hinaharap. Bukas, susunod na taon, 5 taon hanggang 10 taon. Lahat ng desisyon po natin ngayon, lahat po ng ginagawa po natin ngayon, lahat ng tinatanim po natin ngayon, ang bunga po niyan ay anihin po natin, ang resulta niyan, sa susunod ng mga araw, taon, buwan. Pastor, totoo ba ang sinasabi mo? Yes. Ano ang patunay? Ang patunay ay kung ano ka ngayon. Kung ano ka ngayon, dahil pinili mo noong nakaraang buwan. Kung ano ka ngayon, dahil pinili mo noong nakaraang taon. Kung ano ka ngayon, yan ang pinili mo 3 years, 5 years ago. Anong trabaho mo ngayon, yan ang pinili mo noong nakaraan. Amen? Sinong asawa mo ngayon, yan pinili mo noong nakaraan. Anong kurso mo ngayon, yan ang pinili mo nakaraan. Lahat ng kalagayan natin ngayon ay resulta lamang po ng ating pong nakaraan. At kung anong ginagawa natin ngayon, ay meron po itong impact sa hinaharap. Kaya dapat maging maingat ka sa mga bagay na ginagawa mo sa kasalukuyan. Yung pagsabi ng oo o hindi, ay makapangyarihan salita po yan. Yung po mga kriminal nasa bilangguan, hindi lang po yung pagising nila, ay, bakit ako nasa kabilanggo? Ganun po ba yun? Bakit ako nasa kulungan? Ganun po ba yun? O minsan sa buhay nila, merong lumapit sa kanila, alam mo bro, Brad, one time, big time tayo. Isang lakaran lang to. Pag nagtagumpay tayo dito, mayaman na tayo. Anong sagot ng nakulong? Siyempre, nag-yes yun. Nakulong siya eh. Nag-yes siya sigurado. Talaga ba bro? Eh, dahil nag-yes siya, nasama sa isang hold-upan, nahuli, nakulong. Sabi ng isang pastor sa akin, ba't ka pa nag-aaral ng college? 4 na taon na gugugulin mo dyan. Magnegosyo ka na lang kasi total business-minded ka. Yung 4 na taon mo dyan, yung 4 na taon mo sa TSU, kapag nagnegosyo ka, yung kita mo, milyon. Masyadong ano po yun, nakakatukso. Oo nga naman, hindi na ako gagastos sa TSU, ay kikita pa ako. Pero dahil malinaw ang aking direksyon, ang sabi ko, kapag ako'y nakapagtapos ng pag-aaral, pagdating ng araw, hindi lang milyon ang aking kikitain. Amen? Eh sabi niya, milyon lang kikitain ko sa 4 na taon eh. Eh gusto ko sa 4 na taon eh, 10 milyon ang kita eh. Sana, no? Praise the Lord! Lord!
Ibigay mo. Is that possible? Is that possible? Yes. Are you listening, mga kapatid? Number 4, you have to determine and define what is beneficial based on the needs of your goal. Kailangan makita mo at malaman mo kung ano ang mga beneficial na kailangan para sa iyong gustong marating. Makita mo at malaman mo kung ano ang mga kailangan para sa iyong goal. Anong profession mo ngayon? Negosyante ka, estudyante ka, ano bang kailangan ko bilang estudyante? Nagmi-ministry ka, nagigitara ka, ano bang kailangan mo sa bilang isang gitarista? Kailangan mong alamin kung ano ang kailangan na may kinalaman lamang sa mga gusto mong mangyari sa buhay. Kapag hindi sa kailangan, huwag mong gagawin. Pag hindi sa kailangan, huwag mong bibilhin. Pag hindi sa kailangan, huwag mong pupuntahan. Pag hindi sa kailangan, huwag kang mag-yes. Yung lamang may kinalaman sa gusto mong mangyari, ang mga gagawin mo. Sunod, the only things that you should master are the things that will take you to your goal. Kung meron kang kailangan pwedeng i-master, ay yung mga maghahatid sa iyo sa iyong goal. Doon ka magpakadalubhasa, doon ka magpakagaling. Amen? Testimony, ako, in-explore ko pa rin po yung Lazada store, pero yung mga voucher, yung 9.9 sales na parating, i-explore ko po yun. At in-explore ko rin po yun, not only one store, kundi gagawin kong 3. Dalawa na po tindahan ko po kasi ngayon sa Lazada. Gagawin ko po 3 yun. Kumbaga sa pamingwit, pangingisda, marami kang panghuli. Gumano man yung buyer, okay to. Ay, hindi, ito. Sunod. Ay, ito, mas okay to. Inialam sa akin din yun. Did you get my point? Are you listening? Parang ganon. Ini-explore mo siya. Kung anong ginagawa mo ngayon, master mo na. Did you get my point, mga kapatid? Kailangan mo master mo. Spend time in practice. Spend time in listening. Spend time in marketing, strategies, planning in life. Wala kang mamamaster kung marami kang ginagawa sa buhay. Amen? Ikaw, engineer ka, magpaka-engineer ka. Ngayon, kung hindi ka engineer, kung anong profession mo, doon ka mag-focus. Ano yung kailangan nating master? Ako bilang pagpapastor, negosyo, ministry. Amen po ba, mga kapatid? The only things that you should master are the things that will take you to your goal. Second to the last, number 6. If you are truly committed to your vision, goals, and plans, many extraneous things in your life will fall away on their own. Ang ganda na sinabi ni Miles Monroe. If you are truly committed mong mapagawa ang bahay, committed ka na makapagtapos ng pag-aaral, committed ka na uunlad sa ministeryo mo, committed ka na lalaki pa ang kita mo, committed ka na magkaroon ng negosyo, many extraneous things in your life will fall away. Dahil committed ka, nakafocus ka sa gusto mong mangyari, many extraneous things in your life will fall away. Kusang mawawala yan. Yung mga lakad na hindi dapat lakarin, mga lakad na hindi dapat puntahan, yung mga invitation na hindi dapat pagbigyan, kusa pong mawawala yan. Kaya nga pati yung maging member ng United Nations Office Direction Crime, pati yung pagiging pagtutulog sa mga pulis at saka AFP, tinigilan ko na muna yan kasi hindi na mga priority ko ngayon eh. Amen? Pati yung pagkadating ko ng pastoral fellowship, meeting, madalang na lang po. Ayaw ko pong huminto naman sa ganung bagay kasi bahagi tayo ng katawan ni Kristo. So, kailangan natin tayo maging committed. Panghuli, when you know your direction, it helps you to discipline yourself in ways that train, prepare, and provide for your goal and vision. Kapag alam mo ang direksyon sa buhay, madidisiplina ka talaga. Saan paraan? In ways that train, prepare, and provide. Lahat ng training na gagawin mo ay mayroon lang pong kinalaman doon sa yung pupuntahan at gusto mangyari sa buhay. Hindi lahat ng training, hindi lahat ng seminar, pupuntahan mo. Yun lamang pong may kinalaman sa pagpapaunlad sa gusto mong mangyari sa buhay. Amen? Ituloy po natin sa next Sunday ang pamagat na Victor's Crown.
compete according to the rules. Tumayo po tayong lahat.